Are you in need of God's help? Nasa punto ka ba ng buhay mo kung saan wala ka ng ibang makapitan kundi ang tulong ng Panginoon? Samahan niyo po kami dito sa ating pagbubulay-bulay ng love letter ni Lord para sa bawat isa sa atin. At ito'y pinamagatang, help is on the way. Are you going through a difficult time? Are you praying for something impossible to happen? Kagalingan mula sa sakit at karamdaman, kalayaan sa pagkakabaon sa utang. Ano pong klase ng himala ang hinihingi mo sa Panginoon ngayon? Either way, you are definitely in need of God's help. At ito po ang magandang mensahe na pwede nating panghawakan sa araw pong ito. Help is on the way. Ang ganda po nung sabi ng Panginoon sa Isaiah 41, verse 13 to 14. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Do not be afraid, you worm Jacob. Little Israel, do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. Napakaganda pong isipin na kahit talikuran tayo ng mundo, kahit na yung mga sobra nating pinangahawakan ay nawawala na, hindi na natin makapitan, hindi na natin masandalan, merong Diyos na nangako na naririyan siya, handa niya tayong tulungan. Nasa punto po ba tayo ng buhay natin kung saan pasuko na tayo? Parang wala namang pag-asa na, parang wala nang tulong na paparating. Tignan po natin how to receive help from the Lord. Because definitely, help is available. Help is on the way. H-E-L-P, tandaan lang po natin. Number 1, H, have an intimate relationship with the Lord. Yun po ang pinakauna. Yun ang pundasyon ng lahat. Yun ang pinakauna nating dapat gawin para maranasan po natin yung tulong na nagmumula sa Panginoon. Ang ganda po nung unang sentence for I am the Lord your God. No? It implies relationship, intimate relationship. Merong tulong kasi merong relasyon. Nauna ang relasyon bago yung tulong. Ako ang iyong Diyos na tutulong sa'yo. For I am the Lord your God. Nako mga kapatid, it is important to make sure that a personal relationship is established first. Because only then will we be able to approach His throne with confidence. Kayo po ba, kaya niyong lumapit confidently sa tatay ng iba? Sa nanay ng kaibigan niyo? Hindi po. Kasi wala tayong ganun kalalim na relasyon. Pero dahil malalim ang relasyon natin sa ating magulang, sa ating mga kapatid, pwede tayong kumalabit anytime at sabihin na kailangan ko ng pera, kailangan ko ng yakap, kailangan ko ng makikinig sa akin. There must be a relationship. God is not a genie that we only summon when we want our wishes to be granted. Ganun po ba yung tingin nyo ngayon sa Panginoon? Lord, pengen nito, bigyan mo ko nito. No? He's not even an emergency hotline that we only call when we are in danger. Or parang si Lord ay 911, no? Na pag may sakit ka lang, saka mo lang siya kilala. Pag baon na baon ka na sa utang, doon ka lang nagsisimba, doon mo lang siya kinakausap. Hindi po yun ang gusto ng Diyos Ang gusto niya unang-una sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Hindi lang yung kinakausap natin siya pag kailangan natin ng saklolo, kundi yung Diyos na pwede nating takbuhan anytime at sabihan, no? We can unload our baggages unto Him. How to receive help from the Lord? Number 1, have an intimate relationship with Him. Kamusta po ang relasyon natin sa Panginoon? Baka kaya tayo hindi nakakaranas ng tulong ay dahil seasonal lang ang ating paglakad sa Kanyang kalooban. There must be a constant walk with the Lord. We have to journey with Him each day at doon natin mararanasan yung tulong ng Panginoon na laging available sa bawat isa sa atin. How to receive help from the Lord? Letter E, exercise your faith. Napakahalaga po nito
upang maranasan natin yung mga pinapangako ng Diyos sa ating buhay. Pangako ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na masagana, a life to the full. Pangako ng Panginoon that He will supply our needs. Pangako niya na pagagalingin tayo. Pero bakit, Panginoon? Bakit ang tagal-tagal ko nang may cancer? Bakit hindi pa rin ako nakakalaya sa kahirapan? No, we have to exercise our faith. The tougher life gets, the more we must appropriate God's word and believe that God never violates His covenant. No? Pag humihirap ang buhay, pag mas imposible ang sitwasyon, lalo dapat nating kapitan ang mga pangako ng Panginoon. No, hindi yung nakikita natin, sabi ng doktor, may taning na yung buhay ko. No, sabi ng bank account ko, hindi na ako makakalaya sa utang. Sabi ng mga kapamilya ko, hindi na ako magbabago, hindi na magbabago yung asawa ko. Pero pag mas mahirap po ang sitwasyon, balikan nating lalo tigit yung salita ng Panginoon na buhay. No? Because God cannot violate His covenant. Hindi kayang i-contradict ng Panginoon ang kanyang sarili. Kung sinabi niya na siya ay tapat na Diyos, papatunayan niya yon by fulfilling His promises, hindi sa timetable mo, kundi sa timeline niya. No, Psalm 89 verse 34, I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. Hindi mo man nakikita pa sa ngayon yung katuparan sa mga pangako ng Panginoon. But rest assured, if you continuously exercise your faith, it will happen when the time is right. Ano po yung una? Have an intimate relationship with the Lord. Pangalawa, exercise your faith. And letter L, tandaan natin, lean not on your own understanding. Sa mga panahon na ito na nahihirapan tayo, dumadaan sa crisis ng buhay, maraming katanungan, maraming mga pagsubok na parang hindi na tayo makalabas-labas doon, no? Na kanino po ang ating pagtitiwala? Nasa atin po bang mga sarili? Hinahanapan po ba natin ng solusyon? Are we trying to take full control of the circumstance? No? Tinatry ba natin na magtagumpay on our own strength? Sabi po dito, help takes place in full surrender. Kaya kung minsan hindi tayo natutulungan ng Panginoon, not because He is not capable, but because we are not fully surrendered. Hindi tayo nagtitiwala sa kayang gawin ng Panginoon. Mas tiwala tayo sa bank account natin. Mas tiwala tayo sa pinangako ng tao na solusyon. Mas tiwala tayo sa iba't ibang gamot na daluyan lang naman, no, ng kagalingan. Na kanino po ang ating pagtitiwala? Relying on our ways, solutions, and ability is indirectly saying to God, Lord, I can still handle this. Help is not needed. Okay pa ako, Panginoon. Kaya ko pa to. Kaya ko pang bayaran yung mga utang ko. Kaya ko pang gumaling dito. Ito yung mga iinumin ko. Wala pong masama dun eh. Pero kanino po nakasandal ang ating pananampalataya? Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Lean not on your own understanding. Hindi po ang strategies mo ang maglalabas sa'yo sa mahirap na sitwasyon. Hindi po ang lakas, kagalingan at resources mo yung magtatawid sa'yo at magdadala sa'yo doon sa tagumpay na matagal mo nang pinapanalangin. Ano po yung first sentence dito sa Proverbs 3 verse 5? Trust in the Lord with all your heart. Baka po sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon ng buhay mo, ikaw na lang yung hinihintay ng Panginoon. To fully let go, to loosen your grip, and allow God to do what He wants to do. It takes humility to experience the breakthrough of God. Lord, di ko na kayang i-handle to. Lord, this is beyond my capacity. Lord, suko na ako. Di ko na alam yung susunod na hakbang. Take the lead, Lord, and do what you want to do. Hindi nyo na po ba kayang i-handle yung pamilya nyo? Yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon? Hindi nyo na kayang i-handle yung kakaunti nyong finances? At nagpa-pile up na bills? Let God handle it. Dahil anuman yung
nakaka-intimidate para sa atin ay never nakaka-intimidate sa Panginoon. Lean not on your own understanding. At huli na po, napakabilis lang ano? Ano yung letter H? Have an intimate relationship with the Lord. Una, maging malalim muna ang ating relasyon sa Panginoon. That has to be established. Pangalawa, i-exercise natin ang ating pananampalataya as we come to Him. Because without faith, it is impossible to please the heart of God. Pero kung na-please natin ang puso ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi po mahirap na pagalawin ang kamay ng Diyos. Dahil kung saan merong pananampalataya, nandoon nakakakilos ng malaya ang Panginoon. Ang letter L, lean not on our own understanding. Last, pray continuously and earnestly. Alam niyo po, pag kinakain na tayo ng mga pagsubok ng buhay, tapos hindi na natatapos yung mga kabiguan, it's like a battle after a battle. Parang series na lang ang buhay natin, parang ang buhay ay isang malaking pagsubok. Parang mapapagod na lang din tayong manalangin eh. Wala naman nangyayari. 3 years na Lord. 5 years na Lord. Where are you? What are you doing? And so we give up. We stop praying. We stop believing. Pero tingnan po natin si Elijah. Sa James 5 verse 17 to 18, Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, masidhing pananalangin, and it did not rain on the land for 3.5 years. No, hindi lang po siya basta nanalangin ha. He prayed earnestly. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Tayo kung minsan isang beses lang, dalawa. Pag pang-10 na ayaw na. Teka lang, wala naman atang ginagawa ang Diyos. Sarado naman ang langit. No? O baka wala naman talagang Diyos. Baka nagsasayang lang ako ng laway. But look at Elijah. He prayed earnestly. Masidhing pananalangin. Walang nakapigil sa kanya. Kahit yung bulong ng kaaway na wala namang mangyayari kahit anong gawin mo. Kung minsan nga kapamilya pa natin nagsasabi na tumigil ka na sa pagsunod niya sa Diyos mo, hindi totoo yan. But Elijah focused on his God and he prayed desperately, earnestly, walang tigil, walang humpay. Sa sakit at karamdaman, kahit sa mga panahon na parang sarado ang langit, tuloy-tuloy lang ang pananalangin. And the Lord answered his prayer. Undoubtedly, God is more than able and willing to send help. Walang question po doon. Nasa kabutihan ng puso ng Panginoon. Gusto naman talaga niya tayong tulungan eh. Hindi na po yun usapin pa. Hindi na yun argumento. No, God is more than able. God is more than willing to send help. But there are times we are not really desperate enough to receive one. Walang issue sa Panginoon. Nasa sa atin yung issue. Hindi tayo ganon kadesperado. It's not because maikli ang kamay ng Panginoon. It's because we do not want it so bad. Okay lang. Kung wala, di wala. Di kung ayaw mo, Lord, di hindi. Hindi po ganun sa Panginoon eh. Ang tinitingnan ng Diyos kung talagang gusto natin. Di ba kahit naman sa magulang, no, kung gustong-gusto yan ng anak mo, hindi mo yan kayang tanggihan eh. Pag umiyak na yan sa harap mo dahil gusto niya nung laruan na yon at nakita mo na gustong-gusto niya, di ba? O kaya sinabi niya na dito ko sa school na to gustong mag-aral. Kahit mahal, gagawan mo ng paraan eh. Paano pa ang Diyos na kahit yung nag-iisa niyang bugtong na anak na si Jesus ay ibinigay niya, hindi niya pinagkait? Why would He not graciously give us all things? Yan po yung sabi niya sa kanyang salita. Pero tayo kung minsan suko agad. Tigil agad sa pananalangin. Pagod agad. Nawalan na agad ng pananampalataya. We are not desperate enough. Pero tignan po natin, pag yung desire ng puso mo hindi mo sinukuan, tinayuan mo ang mga pangako ng Panginoon, kahit yanigin ka na ng mga pagsubok, kahit kumikirot na yung katawan mo dahil sa sakit at karamdaman, kahit parang kabi-kabila ang pintuan yung nagsasara, pag tinayuan mo yan, pag patuloy mong ipinanalangin, one day makikita mo, you will realize na all along, God was listening. Nakikinig ang Panginoon. Yung bawat luha, nakikita niya. Yung bawat daing sa katawan, nakikita niya. Yung bawat Panginoon, wala na kaming kakainin. Naririnig niya po yun.
One day, when the time is right, says the Lord, I will make it happen. How to receive help from the Lord? Pray continuously and earnestly. And I want to end with this, mga kapatid. Psalm 121 verse 1 to 2. And we cling on to God's love letter. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? Is it from riches? Is it from fame? Is it from my own resources? Is it from my strength? Ito ba ay nanggagaling sa pangako ng tao na sobra mong inaasahan? Where does my help come from? Ito po ang sagot. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sa Kanya lang tayo dapat umasa at magtiwala. Marami pong pwedeng magsarang pintuan, pero pag nagbukas ang Diyos ng malaking bintana, sapat yon para i-cover yung matagal nating hinihintay. Kahit po tumalikod ang lahat ng tao sa'yo, pero pag sinamahan ka ng Panginoon, lahat ng bagay sa buhay mo ay kayang-kaya mong mapagtagumpayan. Marami ka nang nainom na gamot pero hindi pa rin sapat. Pero isang hipo ng Panginoon, kayang-kaya mong lumaya sa sakit at karamdaman. I want to end with this question. Where does your help come from? Umasa po tayo sa Panginoon, hindi lang sa crisis na ito, kundi sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Panghawakan natin ang mga love letters ng Panginoon na hindi kailanman mapapako. Marami nang nangako sa atin, napako din. Pero itong mga pangako ng Diyos ang ating magiging sandigan, hindi lang sa panahon ng pagsubok, pero kahit sa panahon ng tagumpay. God bless us all mga kapatid at lagi nating tandaan, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, dumaan man tayo sa iba't ibang pagsubok, iba-iba man tayo ng kwento, isa lang po ang katotohanan. To Jesus, you matter.